pa ang nagtatag ng religion nyo? Kasi ang ibig sabihin ng reliyon ay pagdugtong na muli, pagsisisi ng tao. Ang ibig sabihin itong pag may pangalan ka, ibig sabihin ito'y denominasyon. Itong religion natin na ito ang katotohanan. Ang born again Christian ito ay katotohanan. Ito ay binabanggit sa English na kung hindi ka ipanganak na muli, ay hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Pagkibasa nga rin sa English, pagkuha mo nga yung English Bible. Kung makikita natin dito, laging inulit-ulit ng Biblia na laging inulit-ulit ng Biblia na kung hindi ka ma-born again, ay hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Saan ba yan? John 3:3. John 3:3, sige hanggang sa 5 o 6. Yes, sige. John chapter 3, verses 3 to 6. In reply, Jesus declared, I will tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. Ayun. Sabi na, I tell you the truth, sabi ni Jesus, no one's come to, ano nakalagay dyan? No one can see the kingdom of God unless he is born again. Ayun, unless be born again. Kung hindi ka ma-born again, ay hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Kasi yung talagang born again Christian, pag ikaw na born again, ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sige, anak, tuloy. Number 4. How can a man be born when he is old? Oh. Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Yun, sabi ni Nicodemo, paano daw siyang may papanganak kung siya'y matanda na? Sabi naman ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang maliban ng tao hindi panganak sa Espiritu at sa tubig, ay hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Tuloy. Number 6. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Ayun, ang ipinanganak daw sa laman ay laman nga. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kailangan yung ipanganak sa Espiritu Santo.